Welcome back mga ka-adventure sa mapagpalang araw po sa ating lahat. Another day, another adventure. Ito pong adventure natin pong ginawa. Tumakas tayo sa Amihan at pumunta ng Upriff para may expedition kasama si Coach Ali at mamanan na rin at the same time nang sa ganun ay makagawa pa rin tayo ng mga adventure even na malakas pa rin ang amihan sa isla. Kaya tara, samahan nyo kami. Let's go! Maori. Good morning mga ka-adventure. Sa papagpalang araw po sa ating lahat. At syempre, another day, another adventure. This time ay gagawa naman tayo ng off-grid adventure for 4 days. At na first 1 to 2 days ay wala muna tayong connection. Gawa nga ng meron tayong lugar na pupuntahan. At may expedition kami na gagawin together with Palawan. Ayan, naka-uniforme ako. Kay Coach Ali. At nakapag-load na kami kahapon. Final loading na lang ngayon. At ito yung mga dadali natin gamit. Ayan. Napakaraan. Shout out sa napakasipag na driver. You know. Free diving expedition. Ayun no. Free diving expedition. At magtuturo din tayo along the way ng spearfishing dun sa mga willing matuto. Kasi nagkaroon ng deep week ang Coron, pinangunahan ni Adam Stern na talagang sikat naman into free diving. At isa sa mga host ng Palawan sila Coach Ali. Kaya pagkatapos ng event ay mag-expedition kami. At samahan nyo kami sa isang napaka-exciting na adventure. Even though makawalan tayo ng connection, pero we'll keep you posted after our adventure. Kaya stay tuned mga ka-adventure. Again, thank you so much sa patuloy na sumusuporta, nagtitiwala at patuloy na sumasama sa lahat ng ating mga adventure na ginagawa. Those things are all credit sa inyo pong mga patuloy na tumatangkilik. Kaya again, lalo na sa ating Panginoon. Maraming salamat. To God be the glory and God bless us all. Boy! Let's go! Ayan, so nandito na kami sa boat mga ka-adventure. So ito yung boat na gagamitin namin. Ayan. So dalawang bangka kami. Yung isa guest lang yung sakay. Yung isa naman ay mga gamit. So ito, may second deck. Ito mga gamit namin. Ayan. Diving gear, wetsuit, generator, syempre mga tents and duyan. Ayan. At mga higaan. Ayan. So yung mga guest na tawag namin ay mga explorer. Kanya-kanya din silang setup mamaya. So yung buong kaganapan ay kukuha na natin ng video para malaman nyo rin kung anong ginagawa namin during expedition dito sa Upriff. Ang Upriff ay malapit na po sa ating kapatid dyan sa San Jose, ang Team Harabas. Dahil ang Upriff po ay part na ng Sablayan Oriental Mindoro, Occidental Mindoro. At syempre hindi pwedeng matuloy ang biyahe ng walang chef. Yun ho. May chef, may chef. Hello, hello. Siya ang in charge, bahala siya magluto ng mga pagkain. At kami na mag-facilitate ng mga gagawin, especially pamamana. Hindi natin kasama si Native Channel kasi limited yung slots. At syempre hindi pwedeng hindi kasama ito. Iyan kasama mga ka-adventure si Papa Tonyo, pati si Joy syempre. Nako, gamit na gamit ka Joy Adventure. At ayan, ang ating host ang Coach Ali mga ka-adventure. Siya yung boss natin. Good morning! Everyone's getting ready. You're not going? I'm gonna relax for a little bit. Alright. You know yourself better than anyone else, so suit yourself. Just the two? Yeah, it was purely luck. Okay. Yeah. Yeah. Woo! That's them. Hey! Let's go, let's go! Para sa aming unang destinasyon sa unang araw ay syempre pinuntahan natin ang pinagmamalaki at ipinanglalaban ng bayan ng Coron, ang pinakamagandang coral reef at may pinakamaraming isda, ang Siete Pecados Marine Park, ang pinakaunang na preserve na marine sanctuary
dito sa bayan ng Coron. Ang mano-manong pagsisid or freediving ay talagang napakapatok or sikat sa panahon ito mga ka-adventure, at kahit sa ang social media platform ay talagang makikita at pinagtutunan ng pansin itong freediving na talaga namang naungunang sports din ngayon, at ito ay pagpapalawak ng iyong kaalaman patungkol sa pagsisid at pag-enjoy sa nature sa ilalim ng karagatan nang hindi ka gumagamit ng tangke para ma-appreciate ang ganda nito sa ilalim. At kagaya nga ng usual na tanong na ating pong na-encounter ay paano ba maging isang magaling na mamamana? So ang ating pong laging ina-advise ay huwag nating i-aim yung maging magaling mamana, kundi dapat ay magaling tayong sumisid. Kasi once na na-perfect natin at naging magaling na tayo sa pagsisid, ay napakadali na lang pong mamana, tumira ng isda. Lalo na kapag nakapag-stay ka na mas matagal sa ilalim at unti-unti mo na lang dinidevelop ang skills mo para magawa mo ng maayos ang ginagawa mo. Diwaran Island ang aming naging ikalawang destinasyon para sa aming lunch area, at after mag-lunch ay nagbiyahe na kami ng 4 na oras hanggang marating namin ang isla ng Apo Reef, at magkaroon muli ng pagkakataong makita ang ganda ng underwater life at napakaraming isda dito sa isla. Siyempre, dinala na rin natin si Joe Adventure at si Papa Tonyo dahil nga meron tayong planong mamana sa aming mga huling araw ng expedition. Shoutout kay Marina sa aming yoga instructor na kasama sa Apo Reef, at after mag-agahan ay dumiretso na kagad kami sa aming unang destination sa araw na ito, which is yung Carmarek, na isa sa mga talagang top destinations dito sa Apo. Barkong lumubog at napakarami talaga ng isda, at eto, ang dami ng aming mga divers na kasama, 2 pupo sila. At ang iba dito ay instructor, ang iba naman ay mga estudyante na sumali during Deep Week dito sa bayan ng Coron sa Barracuda Lake, Ginanap. Ang Apo Reef ay napakalaki ng bahurang nasasakupan nito mga ka-adventure sa gitna ng Mindoro at sa Coron or Busuanga Island, at wala pong patrolya ng mga park rangers sa araw. Sa gabi lang po dahil napaka-active din ng mga illegalistang pumapasok dito para mangisda tuwing gabi. At kung tutuusin, pwede kaming mamana, pwede kaming manghuli ng isda, pero hindi po namin ginawa. Ito ay bilang pagrespeto na lang din dahil ito na lang yung mga destinasyon na talagang napipreserve at kung saan may enjoy natin yung nature, at sobrang dami talaga ng isda. Hindi nga lang ganun kaganda yung ibang part ng mga coral reef, pero may mga area na talaga namang sobrang nakakamangha pa. Kaya lang talagang gawin pag napunta dito sa area na to is appreciate lang talaga. At syempre mga ka-adventure, every time meron tayong namimit na mga bagong panauhin ay ipinaparamdam natin sa kanila yung init ng ating pagtanggap at yung pagpaalala sa kanila na tayo ay may kanya-kanyang pananaw, prinsipyo at paniniwala sa ating mga buhay, at ang ating pinangahawakan trabaho or posisyon or karangyaan or kasikatan ay hindi po basehan ng pagiging isang mabuting tao. Ang pinaka-importante po talaga sa lahat ay marunong tayong magrespeto.
Sobrang nag-i-enjoy itong aming mga panauhing kasama during this expedition sa Apo Reef mga ka-adventure dahil feel nilang mag-swimming dito sa ating karagatan dahil nga mainit ang pakiramdam. Hindi kagaya ng dagat sa kanila, talagang napakalamig. Pero yun nga, ang dami rin ng mga makikita, pero hindi lang naman talaga ang mga destinasyon at ang mga makikita ang isa sa reason kung bakit ang Pilipinas ay dinadayo at sikat na host in terms of mga tourist attraction dito sa atin sa Pilipinas. Pero ang talagang pinakasusi ng ating tourism industry is yung tao. Kaya nga sabi ng iba, tao ang dahilan kung bakit the world keeps coming back for more and keep on exploring what is the hidden gem in the Philippines. Hindi lang iisang spot dito sa Apo Reef ang may napakaraming isda mga ka-adventure, ngunit ang buong bahura at ang buong isla ay talagang napapalibutan ng iba't ibang klase ng mga isda, even mga pelagics, mga territorial at kung ano-ano pang mga klase ng mga creature ang talagang makikita dito. At yun nga, hindi tayo pwedeng mamana even though hunter tayo, pero kapag may mga lugar na dapat irespeto ay nire-respeto natin yan. Pero after ng destination ito, nagtungo kami sa Kalawit upang makita si Dugong, pero dahil marami nakapila ay nag-take tayo ng ilang tao para sumama sa atin at makapamana na kasi ito talaga ang main forte natin at kailangan nating maghanap ng masarap na maipapaulam sa kanila. Let's go! Halakagran lang. Mga adventure, sa mapagpalang araw po sa ating lahat. Another day, another adventure. Tapos na tayo sa Apo Reef. Dugong naman tayo. At this time ay mana tayo. Yung bata nalubog, titinda ng buko. Buti malapit lang siya sa Dalampasigan. Yung ibang sunod lang. Yung ibang grupo ay susunod lang sa atin. Ariagi pa. Hinahinay lang. Ayan, so sunod yung kabilang grupo sa atin. Sila Coach Ali kasama natin. At mamamana tayo. Ayan sila. Nauna ako kila Coach Ali at sa mga panauhin namin at natanaw ko kagad itong Maori Sea Perch or Kanlay mga ka-adventure. Pangatlong beses ko palang makakahuli at ito ang pangatlong beses. Buti na lang ay hindi siya natakot nung ako ay dahan-dahang papalapit sa kanya at naisagawa ang pagtira na stone shot pa. First fish of the day, Maori Sea Perch. Dami tayo. Maui. Tambo ka na. Ang mga Maori ay hindi common sa lahat ng area. Meron lang po mga specific area kung saan lang ito nahuli. Sa Kanipo at sa Nangalaw at sa Linapakan ay wala po akong nakikitang ganitong klase ng isda, pero sa bayan ng Puerto Princesa ay sobrang dami naman ng isdang ito. May nakita kong grupo ng mga Oriental Sweet Lips kaya gumawa ako ng panibagong pagsisid at ayan, natakot silang bigla dahil may lumangoy na malaking pawikan sa unahang bahagi at nagantay ako ng ilang segundo pa at nagsagawa ng pangaakit sa ilalim hanggang sa may lumapit kaya lang hindi natin muna tinira.
Panibagong pagsisid mga ka-adventure ang ating isinagawa dahil may nakita tayong yellow lip emperor na isa sa pinakamatalinong uri ng isda. At hindi ako masyado nakalapit sa kanya, lumayo na kagad siya. At binalikan ko itong malaking bato sa aking kaliwang bahagi dahil may nakita akong giant sweet lips. Pero hindi pa siya sobrang laki, pero good size na. Kaya nung nagkaroon ako ng pagkakataon na balikan ito, ay tinira ko na. Sweet lips ang ating ikalawang isda para sa araw na ito mga ka-adventure. Panibagong pagsisid at sa di kalayuan ay natanaw ko itong tatlong mga unicorn fish mga ka-adventure at napakalalaki, napakalulusog ng kanila pong mga itsura kaya natempa ko na talagang tirahin despite of merong itong background ng hindi talaga sobrang tabain ng isda na ito at kapag medyo matured na ay kumukunat na rin yung laman pero ayun, tinira pa rin natin at ang ating naging ikatong isda ay suran mga ka-adventure. Pagkatapos nating mahuli ang islang ito mga ka-adventure ay binalikan natin yung ating mga panauhin at bumalik na kami sa dugong watching area dahil ang ibang foreigner na kasama namin or panauhin ay sila na ang nakatoka para sumisid at makita ang pinagmamalaking dugong ng Busuanga. Hindi lang ang mga lalaki ang magaling manisid at nagtry mamana mga ka-adventure, maging ang mga babaeng bisita. At after nating magawa yung part natin sa araw na ito, ay dumiretso na kami sa bangka. At pagkadating namin doon sa area, ay may nakitang cuttlefish yung mga local. At gusto nilang ipatira ito sa banyaga, kaya amin ang pinagbigyan.
Nakawala mga ka-adventure, hindi bumuka yung flapper, buti ay hindi lumayo. At nagdali-dali siyang mag-load hanggang sa nagsagawa ulit ng panibagong pagsisid at this time ay na-secure niya naman at sobrang saya niya dahil ito ang kanya naging unang huli dito sa aming expedition. Let's go mga adventure. Gawa tayo ng sashimi. Sashiming Maori snapper. Yun, no? Pakain natin sa ating mga bisita. Shit, busy. Bye-bye. Kiss, momos, chup chup. Let's go. Natin pang sashimi. Yep, you're next. Your next tattoo will have to be with squid ink. Sashimi. Itong purple cod ay huli ni Ali. Ali, alam mo ba ang tawag nito? Purple cod. Kubing. Yun nga, purple cod. Wasabi. Damihan mo, yan. Wala ko sinabi. Damihan mo. Damihan mo. Hindi ka nga sanay sa Damihan mo. ganyan. Ano nangyari? Magputok na yung tilong. Alalala. Parang kaya. Ano mo? Ano? One more? Oh. Boy, ito boy, salang mo boy. Malaki boy ulo. Later May, we make more. Mm. That tuna is not. Did anybody not have sushi? That wants it? Sorry. This one is a little bit sweet. My old face. Kaya mga adventure. Kasi tayo magtrabaho sa paggawa ng kanilang sashimi. Kaya naman kain. Maori. At saka sinigang na tangigi. King na. May kayo. Kain tayo. Ano naman ang vlog? Yeah. Maybe. Ay mga pana. Linaw. Pagkatapos ng dugong watching at pagkatapos mananghalian ay pumunta kami sa unahan ng bahagi ng Okam-Okam facing Black Island mga ka-adventure dahil sa Black Island kami matutulog sa aming ikatlong gabi sa aming expedition at nag-dive kami ng ilang dives hanggang sa tuluyang mamit yung oras ng aming pagpunta sa Black Island at sad to say hindi tayo nakahuli dito sa aming ikalawang spot at nagtungo na lang kami diretso sa Black Island para mag-ready ng aming pong
last night, especially ang aming salo-salo kasama ang lahat ng crew at ang mga bisita. Napakalabo ng tubig kaya takot na takot din yung mga isda. So nagpunta tayo sa malalim, sa mababaw, nag-check sa mga bato. Napakababa talaga ng rate ng akyat ng isda dahil nga low tide din mga ka-adventure, kaya after nito ay nagbiyahe na rin kami. Nagulat ako nung na-notice kong aking dive computer mga ka-adventure, ayan, 3:13 ang nakikita sa relo. Ang aking sinisid ay 13 metro at ang aking dive ay pang 13 at ang aking pagtagal sa ilalim ay 1 minuto at 30 segundo. At pagkatapos nun ay dumiretso kami at in-explore ang barko dito sa Black Island at bumaba tayo ng almost 22 meters dahil yun yung pinakaunahang bahagi ng barko. At kung inyo pong maalala, dito sa Black Island tayo nagka-problema during pag-recover natin nung tinira natin ng dugtooth na tayo ay nag-spit ng dugo. Sentensya ito ba? Dulo. Kasi nasa mo na yung kukunin eh. Wala, may nahulog na dalawa. O, tatlo. Loko ah. Fish fillet. Yes, so basically flying from the end of this trip to Denpasar, getting to Denpasar. Yung ano dito? Inipit. So
Then on the morning of the 14th, I've got a ferry from. Yeah. Oh my god, look at this. Can I get on the boat? Yeah. Actually, that's not supposed to be a unicorn. Wow, eggplant smells amazing. Huh? Oh, you guys go, I'll grab after. Fourth and last day ng aming expedition mga ka-adventure dito sa Black Island at hindi nga lang ganun kadetalyado ang aking pagkuha ng mga video dahil kailangan ko na talaga mag-upgrade ng GoPro dahil kapag ginamit ko po siya at accidentally is nagalaw ay nagmamalfunction na po at hindi gumagana, so kailangan ko talaga mag-upgrade. Buti na lang kapag nasa dagat na ay medyo okay na, kaya nakakagawa pa rin tayo ng adventure. So ito, sinamahan ko naman na yung dalawang guest at nakahuli naman kami hanggang sa tuluyan kami bumalik sa bayan ng Coron. Na pwede natin matira, maulam. Kahapon enjoy sila sa sashimi. At kaya natin maghanap ng bago rin pa camera. Yan, tara. Samahan nyo kami. Pascal ang pangalan ng foreigner na tumira ng cuttlefish mga ka-adventure or tauban, at ito rin ang pinatira ko nung talakitok na naging kanyang unang isda talaga sa aming expedition. At yung isa ay hinabol ko ngunit hindi ko na inabot, kaya binalikan ko na lang siya hanggang sa na-recover niya at na-secure yung kanyang isdang talakitok. At ako naman ay nakahuli ng isang lapo-lapo or coral trout. At pagkatapos po nito ay nagbiyahe na kami pabalik dahil isa na lang po yung destination na amin pong in-explore. Mula sa Black Island ay nagbiyahe kami ng halos 2 oras at narating ang lusong ng pinakamababaw na barko ng mga Hapon during World War II at may pinakamahabang coral garden. And after this, bumalik na po kami sa bayan. Coral trout. And that's it mga ka-adventure for this adventure natin. Bawi po tayo dahil ako po ay pabalik na ng isla. Even though amihan pa rin at hindi pa rin makabalik ang Team Haraba sa isla. Pero we'll make sure na gagawa tayo ng panibagong adventure. Kaya maraming salamat and we'll see you to our next adventure.